Ilang mataas na opisyal naman ng pamahalaan ang masayang bumati ng maligayang Pasko sa publiko ngayong araw. Una nga riyan si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang kanyang pamilya na nagpaabot ng mensahe tungkol sa simpleng paraan ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang buong detalye sa report ni Wina Hesoro. Nagpaabot ng pagbati para sa mga Pilipino ang ilang matataas na opisyal ngayong araw ng Kapaskuhan. Sa Christmas video message ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang buong pamilya, binigyang diin niya na pwedeng ipagdiwang ang Pasko kahit sa simpleng pamamaraan. Iminungkahi ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbisita sa mga magagandang tanawin sa Pilipinas. Paskong Pilipino ay ang pinakamasayang Pasko sa buong mundo. Kaya naman, sa kabila ng anumang pagsubok o pinagdadaanan, hindi may aalis sa atin ang magdiwang. Simple man ang pamamaraan. Habang hinikayat naman ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino na magpatawad, maging bukas palad at maging mapagmahal ngayong Kapaskuhan. Sa kanyang Christmas message, binigyang diin niya ang tunay na diwa ng pagdiriwang sa kapanganakan ni Jesus na sumasalamin aniya sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Paalala nito, dapat gamiting halimbawa si Kristo bilang inspirasyon sa pakikipagkapwa lalo na sa pamilya at mahal sa buhay, hindi lang ngayong Pasko kundi araw-araw. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko, tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Nagbigay naman ng paalala si Senate President Chis Escudero sa lahat ng mga Pilipino na huwag kalimutan ang mga nangangailangan ngayong Kapaskuhan. Para kay Escudero, hindi dapat kalimutan ang ating mga kababayang mas nangangailangan at huwag magdalawang isip na tulungan sila. Sa mensahe naman ni House Speaker Martin Romualdez, ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagbibigay ng pag-asa, pagmamahal at pagkakaisa. Ayon kay Romualdez, panahon ng Kapaskuhan para gunitain ang pagmamahalan at pagkakaisa na nagbubuklod sa atin bilang isang bansa. Maigi rin anyang huminto para alalahanin ang mga pagsubok na sama-sama nating hinarap gaya ng mga kalamidad at bagyo na sumubok sa katatagan ng bansa. Dagdag pa ng House Speaker, ang simpleng pagdamay sa kapwa ay nagbibigay liwanag sa kanilang buhay, kaya't maging magpasalamat kahit sa pinakamaliit na biyayang ating natatanggap at ipanalangin ang mga patuloy na bumabangon sa buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.